magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. At hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon, August 18, alas 10:27 dito sa Pilipinas mga kapatid. At tuloy-tuloy lang tayo sa ating debate. Ang pag-uusapan nila ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng Seventh-day Adventist ay nakaugat sa Hudyong Christian. Tama ba? Ayon sa Bible at referensya. So, ang tatayo dito si Jacob Solerano. Ang negative naman si Gerard Alejandro ng Roman Catholic Church. So mga kapatid, before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko munang magpaliwanag sa ating magaganap sa debate na ito. Meron tayong 10 minutes na first presentation, 7 minutes sa pagtatanong, same din sa ating rebuttal, at meron tayong 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minutes na final conclusion. Mauna ang ating negative at mahuhuli ang ating affirmative. Sa ating rules mga kapatid, this is Russia TV original standard rules mga kapatid. Sa rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago siya magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So kung meron tayong tanong na tama or mali, yes or no, pili muna bago tayo magpaliwanag ha. So rule number 3 natin, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 segundo ng pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay tayo ng pangalan. Kung may tanong tayo na saan mababasa, so we expect mga kapatid, magbibigay kayo ng chapter and verse sa Bible syempre. Usually ganun yung hinahanap dyan. Rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung tinatanggi niya during first cross na inilatag niya yan, automatic next question yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng
itanong ang lahat. Rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. At rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang mag-object, isang beses lamang maaaring magpaliwanag, at isang qualification nun din every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8 natin, hindi po pinapahintulutan ng mga ataking naglalarawan sa pisikal na itsura ng ating katunggali. Kasama na din doon yung ating hindi po pwede yung mga pagmumura na nakasanayan, at out of topic are not accepted. So ako yung magde-decide dyan ha, kung pasok ba o hindi. Rule number 9 natin, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. So hindi ko pinapahintulutang may tanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa nabanggit? Yes. Yes, bro. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, bro. Okay, so mga kapatid, before natin umpisa ng ating debate, ako nga pala si Admin Russia Vista, mga kapatid, at nandito kayo ngayon sa aking platform. So ako yung tatayo bilang moderator, host, timer, streamer, moderator sa gabi na ito. So before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience. Magpakilala ka muna, kapatid. Affirmative. Magandang gabi ho sa ating lahat. Pasasalamatan natin ang Diyos sa kanyang libreng pananampalataya. Ako nga pala si Jacob C. Solerano from Seventh-day Adventist Church. At maraming salamat ho una sa lahat sa programang Russia sa pagpapahintulot nyo sa amin sa debate ngayong gabi. Yun lang, bro. At maraming salamat. Okay, so ito yung ating bagong kaibigan, no? Si Brother Jacob, mga kapatid, Seventh-day Adventist. At I hope you are excited also, mga kapatid, sa kanyang pagpapatunay ngayong gabi na ito. At dito din tayo sa tututol naman. Bro, pakilala ka muna, bro. Sa pagpalang gabi sa inyong lahat, ako si Brother Gerald ng RCC. Papasalamat, nagkaroon ako ng opportunity muli para magkaroon ng discussion regarding sa pananampalataya. No? And maraming salamat din kay Brother Russia sa pag-accommodate sa amin despite na gabing-gabi na. No? Maraming salamat. Okay, at yun mga kapatid, bagong kaibigan din, Brother Gerald, no, ng Roman Catholic Church. So umpisa na natin ang ating debate, mga kapatid. At please share yung ating live streaming ngayon kahit gabing-gabi na. At tuloy-tuloy pa rin kami dito. Sa mga nagpupuyat dyan, shoutout sa inyo. At ito na nga, bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag. By the way, bro, medyo maingay again, bro Jacob, yung ano talaga, bro, nasasapawan, bro. Ayan, so mamaya siguro, bro, pag hindi mo time, pwede mo siyang i-on, ha. At sige, bro. Sige, bro. 10 minutes, bro. Your time start now, bro. Mayong gabi sa tanan, mga igsoon o higala diha kang Kristo. Siguro yung dialect ko nang gagamitin ngayong gabi ay Cebuano, Tagalog, kasi yung napaghandaan ko dito ay puro Bisaya at meron namang English na nakalagay, pero pagbubutihan ko ho na magtagalog para sa ating kapatid. Ating pasasalamatan ang Diyos sa way puas sa libreng kinabuhi. So nagalaom ko nga ang panalangin ni Kristo naa ka nato adlaw-adlaw sa atong mga kaigsoonang mga Seventh-day Adventist dira, dalaygon ang Dios niining kagabi una. So ang topic namin ay patutunayan na ang SDA ay nakaugat
sa Hudyo Christians ayon sa Biblia at referensya. So bakit Jewish yan yung ginamit na term na magiging ugat ng pagiging Christ yung aming pananampalataya? Una, dahil yung founder ng Christian Church na si Kristo ay isang Hudiyo. Pangalawa, yung mga apostol na nauna at ganun rin yung sumunod ay sila ho ay mga Hudyo. Lalong-lalo na doon sa apostles, mga Hudyo yun. Pangatlo, yung gumawa ho ng banal na aklat at yung nag-compile ng banal na aklat ay mga Hudiyo rin. So therefore, ang pananampalatayang Kristiyano ay galing sa Hudiyo. Ano ba yung Seventh-day Adventist? Ang Seventh-day Adventist ho ay isang Kristiyano. Ang relihiyon ho namin ay Kristiyano. So, marami akong nababasa na mga paksa, mga writings, at mga commentaries sa ating mga CFDs. So, binisayon sa nako niya, mga CFD. So, maulaw unta ta, mga kahigalaan nga ang kuno nato nga ang RCC, ang Roman Catholic Church, sila maudyod ang tinukod ni Kristo. Grabe kaulaw na, self-proclaim, murag si Kibuloy. Unya ang kunon padyod nga sila ang haligi o ang kamatuuran. Question, nganong ulaw man mga higala? Bakit nakakahiya? Sabi sa Romans 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes." Para sa lahat ho na naniniwala, yung tinatawag natin na kaligtasan. Ito yung gospel. Unang-una, saan nag-una mga kaibigan? First to the Jew and also the Greek. So nagsimula pala ito sa mga Hudyo. So ito yung tinatawag natin na Jewish Christian kung i-classified ho natin sila. So sinundan ito ng mga Greek. So ito napakaliwanag ho yung sinabi ni Pablo sa taga-Romans. So yung mga Hudiyo, sila yung una na naging Kristiyano. Dahil sila yung una na kung sa Cebuano pa nakadawat sa Gospels. Unsa man ang Gospel? Ang Gospel mga igsoon mo ni ang good news. Mahitungod kang Kristo. Kaluwasan ni nga libre gikan kang Kristo. Unsa pa? Ingon sa Marcos 1:14-15. "The time has come," Jesus said. "The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news." So, kinsay giingnan dinhi sa Marcos 1:14-15, kadtong mga tao nga mo tuo unya madawat ang unsa man good news. So, kining good news, mga kaigsunan, gikan ba kini sa Romano Katoliko o sa mga Romano? Galing ba ito sa mga Romano? Hindi. Dahil galing ho ito sa mga Hudyo. Ating babasahin ho yung aklat ni Isaiah sa chapter 52 verse 7 hanggang 10. How beautiful on the mountains are the feet of those who brings good news, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns. So dito,
Sa aklat pa lang ni Isaias, ito si Isaias, hindi ito Romano eh. Alam na ni Isaias na merong good news na ibabahagi para sa lahat. So narinig nyo ba mga kapatid? Gitagna na daan ni propesiya Isaias kung unsa ang mahitabo. Sudra pa lang rooted na ang SDA Christian sa Jewish Christian. Mga taga-Roma 1 chapter 1 verse 1 to 7. Unsa ingon ni Pablo mga igsoon? Gikan ni Pablo nga ulipon ni Kristo gipili sa pagkaapostol o gitawag sa Dios aron magsangyaw sa maayong balita. Dugay nang gisaad sa Dios ang maayong balita diha sa balaang kasulatan pinaagi sa iyang mga propeta og mahitungod kini sa iyang anak ang atong Ginoong Hesus Kristo. Natawo siya nga kaliwat ni David o sa iyang espirituhanong pagkabalaan. Gipadayag siya nga anak sa Dios uban sa dakong gahom pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo na dawat ko gikan sa Dios ang katungod sa pagkaapostol aron tungod og alang sa iyang ngalan makabig ang tanang katawhan aron motuo sila ug mutuman. Naabatay nabasa diri mga igsoon nga Roman Catholic Church? Nabatay mabasa diri nga gikan sa mga Romano? Wala mga igsoon. So, unsay giingon sa ni San Pablo sa taga-Roma nga dugay na. So gihatag niya kinsa man pinaagi sa mga propeta og sa iyang anak nga mao kinsa si Ginoong Hesus Kristo. Mauna yung angkin-angkin ng mga RCC ho na sila yung sila ang gitukod dili na tinuod mga igsoon tungod kay ang gitukod ni Kristo ito ho yung Christian Church og ang original nga mga Kristohanon nga nauna kanato nga mga Kristohanon moning mga Jewish Christian muunta na ang atong basihan sa atong mga doktrina og mga pagpanudlo. Dapat i-credit nato na atin yang tatanggapin ng buong buo. So ito pa, ginagamit nila ho yung 1 Timothy 3 verse 15. Kinsa man ni mga igsoon, mga Romano ba ni? Siyempre dili. Kinsa may gisulatan ni Pablo ani si Timoteo. Romano ba si Timoteo? Ingon niya dere, if I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth. 1 Timothy 3:15. Unsa ingon ni San Pablo kay Timoteo nga kung malangan si Pablo makahibalo sila sa mga batasan sa usa ka Dios nga pundok. Kinsa gani ang ulo sa pundok? Si Hesus Kristo. Christ is Lord of all. He is the one true head of the church. Dili ang Santo Papa mga kaigsunan. Si Kristo og pinaagi ni Kristo iyang gibilin ang iyang pulong nga magresulta sa pagkakristohanon nga batasan nga mao dapat ang batasanon sa katawan sa Dios kay mao kana ang iglesia sa Dios og pillar and foundation of truth. Sa ato pagikan kay Kristo og iyang gibilin pinaagi sa pulong usulat nga sa ato pa pulong sa Dios og ang iyang gisaligan ni anak ang tagabantay mo ang iglesia sa Dios o Christian Church nga mao ang Jewish Christian, the original Christian. Dili mga Romano Katoliko mga kaigsunan. Unsay ingon ni Pablo sa taga-Roma nga nung dili sila ang original una-una nga Romans 3 verse 2, much in every way. First of all, the Jews have been entrusted with the very words of God. Okay, so dyan natatapos ang unang presentasyon ng ating affirmative at dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni negative, Brother Gerald, bro. Okay, unmute, bro. Okay. 7 minutes, bro. Your time start now. Okay. Brother Jacob, ang topic kasi natin ngayon, kung ang SDA ba, no, yung kinabibilangan mong religion, ay nakaugat ba siya sa Judeo-Christian, sa mga Hudyo na na-convert sa Christianity. Now, sabi mo, sa presentation mo,
Oo, kasi number one, kayo ay mga Kristiyano. Tama ba ako na understanding doon sa sinabi mo kanina? Yes, bro. Okay. So pag sinabi mo na ang SDA ay mga Kristiyano, paano mo nasabi na kayo ay Kristiyano? Sa pamamagitan ng paniniwala kay Kristo. Binasa ko na kanina, bro. So para pamamagitan ng paniniwala nyo kay Kristo. So ibig sabihin, lahat ng turo ni Jesus ay turo ng SDA. Tama? Yes. Tama. Mag-agree ka ba kung sabihin ko na kapag sinabing turo ni Kristo, dapat biblical lang? Pwedeng biblical. Pwede ring merong referensya. Okay. So kahit hindi biblical, basta may reference, pwedeng maging pananampalataya kay Jesus Christ? Yan ang tanong mo, bro? Okay. Ang sagot dyan, pwedeng biblical, pwedeng referensya, pero nakabase ka pa rin sa Bible. Kasi pag lalabas ka sa Bible, magiging hindi na yun basihan ng kaligtasan. Kasi yung Biblia, ito yung basihan ng kaligtasan natin. Nandito yung gospel. Sabi dito sa Romans 1:16. Next question ako, Brother Jeff. Okay, so i-clarify ko lang for the sake of having a proper discussion. So sinabi mo na ang SDA ay Kristiyano dahil ang turo ng SDA ay turo ni Jesus at ang turo ninyo ay nakabase sa Biblia. Tama ako na understanding? Yes, tama. Bro, kapag meron akong maipakitang mga turo ng SDA na hindi biblical, tatanggapin mo na hindi kayo Kristiyano? Ano ba yan, bro? Tanong o utos? Kasi yung side mo ngayon is magtatanong. Magtanong ka muna bago ka mag-utos. Time stop muna. So, objection yun. So ito, actually, ang ginamit niya na word na kapag nabasa, siguro ipapasok ko siya doon sa rules na parang sa challenge question, bro pa. I suggest you can start your question by parang doon sa what, where, when, how, mga ganun na tanong, bro. Tapos tingnan natin kung papasok doon, bro Geralda. You can rephrase your question, bro. Okay, sige. Thank you, Brother Rasha. Palitan ko na lang yung tanong. So, bro, sabi mo na ang SDA ay Kristiyano dahil ay nakaugat sa mga Judeo-Christian. Kasi ang Christianity ay nanggaling sa mga Hudyo. Tama na? Tama ko na understanding. So, mga clarification lang yung mga tanong ko, no? Para lang at least klaro sa akin. Okay. So, sa madaling salita, sinasabi mo na ang SDA ay nakaugat sa mga Judeo-Christian kasi ang SDA ay Kristiyano at ang Christianity ay nagugat sa mga Hudyo. Tama? Yes. Sige. So, Brother Rasha, yun lang yung mga clarification ko sa ano ko na sa presentation ko na ilalahad-lahad yung tungkol sa sagot niya. Okay, thank you. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative at syempre dako tayo sa kanyang presentation. Bro Gerald, gusto ko lang i-confirm kung okay na ba sa'yo or ako na yung mag-propose ng presentation mo? Please, Brother Rasha, may problema talaga. Sige. Wait lang ha. Open natin yan. Window E. Saan ba yun?
Wait lang bro ha. Ano ba to? Ito, tapos Microsoft Office, PowerPoint. Ito. Ito bro ha. Ito yan. Okay lang. Ano ba yan? Ito. Tapos on natin yung ating virtual camera. Tapos edit muna natin dito. Ay, hindi. Ito. Ayan. Magsisimula tayo sa dito. Sa ano muna, bro? Sige, okay lang. Okay lang, diba? Ano ba ito ano? F11? View. Ano ba to? Hindi ko alam yung... Actually, nakikita naman na siya. Nakikita na siya. Okay na to sa'yo? Okay na yan. Meron naman akong sarili. Siguro ang purpose lang nung akin, makita lang. Makita lang. Okay. So, ano ko na lang. Ako na lang yung mag-a-adjust. Ayan. Okay bro, so 10 minutes bro. Your time start now bro. Okay. So, good evening sa lahat ng mga kapatid natin. Pero siguro i-clarify lang natin kung ano ba yung topic na pinag-uusapan. No? Ang topic ko natin, kung ang SDA ba, yung religion ni brother, ay nakaugat sa Judeo-Christian. Pag sinabi Judeo-Christians, ito yung mga Kristiyanong na-convert sa Christianity. Hindi natin pinagtatalunan dito kung ang mga Kristiyano ba ay nakaugat sa mga Hudyo. No, ang pinagtatalunan kung ang SDA ba ang nakaugat ba sila sa mga Judeo-Christians. At hindi rin natin pinag-uusapan dito ang Catholic Church. No? Ang SDA ang ating pinag-uusapan dito. Now, sabi ng kapatid natin, sila daw ay nakaugat sa Judeo-Christians dahil sila daw ay Kristiyano. So, yun yung kanyang pininindigan. Tinanong ko naman siya, ano ba ibig sabihin ng SDA Kristiyano? Sabi niya, sila ay naniniwala kay Kristo. Tinanong ko, kung ang mga turo ba ng SDA ay turo lahat ni Kristo? Sabi niya, oo. Kung ang turo ba ng SDA ay biblical? Sabi niya, oo. No? Now, para maging fair, pumunta ako dun sa website ng SDA mismo para tingnan natin yung mga aral nila. Actually, meron silang 28 doctrines. Kung ito ba ay aral ni Kristo. Remember, ang basihan niya, kaya sinasabi niyang ang SDA ay nakaugat sa Judeo-Christian, ay dahil sila ay Kristiyano na ang katuruan nila ay katuruan ni Jesus at biblical. So ngayon, titingnan natin kung yung basihang ginamit niya ay talagang pasok doon sa tunay na aral ng SDA. Kaya sisilipin natin mismo yung mga aral ng SDA dito. So number 1, sabi dito sa website nila na ang pinopromote, ina-uphold rather ng SDA ay yung sola scriptura, Bible alone. So ibig sabihin na ang basihan ng kanilang pananampalataya ay Biblia lamang, kaya nga sola scriptura, Bible alone. No? Tama naman yung sinabi ni brother kanina na ang SDA biblical naman daw yung kanilang pananampalataya. Yan ang titingnan natin ngayon. Okay, so kumuha ko ng at least 4 lamang. Tingnan ko kung may sapat na panahon tayo, kung madidiscuss natin lahat. Kung meron silang 4 na pinaniniwalaan at dito titingnan natin
kung yun ba ay biblical. Itong apat na pinaniniwalaan nila ay hango ito doon sa 28 doctrines nila. Okay, so Brother Rashid, next page po. Brother Rashid, next page. Next slide. Hindi ako marinig. Brother Rashid. Brother Rashid, moderator. Nawala si moderator. May message natin. Hello, Brother Rashid. Yung moderator natin na wala. Brother Jacob, narinig mo ako? Brother Jacob, narinig mo ako? Okay, si Brother Rashid ang wala na. Nawala si Brother Rashid. So, hintay lang ho natin siya. Hindi tayo marinig. Baka nag-CR, bro. Sige, hintayin lang natin. Papost siguro natin yan. Kasi hindi siya nakaantabay sa presentation. Count mo lang kung ilang minuto yung na waste. Kasi ipa-add on natin para mabuo mo yung presentation mo. Hintayin lang ho natin si Brother Rashid. Sandali. Hello. Nawala ka. Brother Rashid, nandiyan ka na. Oh bro, nag-CR ako. Okay, Ay, bro. okay. Sige, next slide. So, katulad ng binanggit natin kanina, pumili lamang tayo ng 4 na paniniwala base sa doktrina, sa 28 doctrines ng SDA, kung ito ba ay biblical. Kung hindi biblical, ibig sabihin, hindi siya turo ni Jesus. Example, bro, pakiclick lang para lumabas. Brother Rashid, pakiclick para lumabas siya. Yung words, yung text. Pakiclick lang. Ayun na yun. Ayan. Sige, sige. Oo. Okay. So dito sa base sa doktrina ng Seventh-day Adventist, yung kanyang death, the state of the dead and resurrection, the doctrine, sabi rito, when Jesus died on the cross, he experienced what the second death would be like. So sinasabi rito na nung si Jesus daw ay namatay sa krus, naranasan daw niya yung tinatawag na ikalawang kamatayan o second death. Ano yung definition nila ng second death? Separation from God's presence.
So sinasabi ng SDA dito, nung namatay si Jesus sa krus, yung presensya daw ng Diyos humiwalay sa kanya. Tanong, ito bang turo na ito ng SDA ay turo ni Jesus? Magkakaproblema tayo. Bakit? Dahil sabi ni Jesus, Brother Asya, isang click pa ulit. Sabi ni Jesus sa John chapter 17 verse 21, I pray that they will all be one, just as you and I are one. So ang anak at ang ama ay iisang Diyos. No? So paano mangyayari na nung namatay si Jesus sa krus, umiwala yung presensya ng Diyos sa kanya, siya mismo Diyos eh. Wala kang mababasa sa kahit na anong verse sa Bible na sinasabi na humiwalay ang presensya ng Diyos kay Jesus. Kasi pag sinabing Diyos, si Jesus yun eh. Well, ano ba siya ng SDA? Ba't nila sinabi ito? Kasi yung sinabi daw ni Jesus na, my God, why have you abandoned me? Pero kung sila talaga ay nakaugat sa Judeo-Christian, dapat maintindihan nila na yung mga salitang binanggit na yun ni Jesus, yun po ay Psalm 22. Panalangin po yun. Actually, awit yun. Ang tawag doon ng mga Hudyo ay Toda Song. Panalangin ng panaghoy, napakatapos ng panaghoy, ay merong deliverance na susunod. No? So, yun ay hindi ibig sabihin na nangangahulugan nung sinabi ni Jesus na, my God, why have you abandoned me? Ay yung presensya ng Diyos umiwalay sa kanya. No? So, itong turo ng SDA na ito, mapakikita natin, ito ay taliwas sa turo ni Jesus. Dahil sabi ni Jesus, ang ama at siya ay iisa. So, iisang Diyos sila, hindi po pwedeng humiwalay ang presensya ng Diyos sa kanya dahil siya ay Diyos. Okay, so yan isa sa mga turo ng SDA na hindi natin pwedeng sabihin turo ni Jesus. Pangalawa, next slide. Brother, sige pakiclick na lang lahat para matakano siya. So ayon sa turo ng SDA, the bread, ito yung turo nila tungkol sa Last Supper, sa Lord's Supper. So sabi nila, the bread represents Christ's body. The fruit of the vine symbolizes Jesus' blood. So yung tinapay daw, representation lamang ng katawan ni Jesus at yung wine ay representation lamang ng dugo ni Jesus. Kapatid, wala kang makikita na kahit anong bersikulo sa Biblia na sinabi ni Jesus na ang tinapay ay simbolo lamang ng katawan niya. Wala. Pag tinignan mo yung narrative ng Synoptic Gospel, yung Matthew, Mark, Luke, yung mga narrative nila sa Huling Hapunan, consistent yung lengguwaheng ginamit ni Jesus. Ito ang aking katawan. Hindi niya sinabing ito ang simbolo ng aking katawan. At kahit yung gospel ni John, na siyang highly theological gospel, doon pa lamang sa isang chapter, yung chapter 6, buong chapter na yon paulit-ulit na sinabi ni Jesus na ako ang tinapay. Ang sino mang kumain sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So yung lengguwahe na ginamit ni St. John, bagamat walang Huling Hapunan sa kanyang ebanghelyo, ay consistent doon sa lengguwahe na ginamit ni Jesus na nakasulat sa 3 synoptic gospel sa Huling Hapunan. So ngayon, ang tanong, ito pang turo ng SDA na ang tinapay at wine ay simbolo lamang ng katawan at dugo ni Jesus. Katuruan ba ito ni Jesus? Again, wala kanyan makikita sa Biblia. Alalahanin natin ang SDA ay sola scriptura. So saan galing ngayon itong interpretation nila na ang tinapay at wine ay simbolo lamang ng katawan at dugo ni Jesus? Hindi natin alam kung saan ang pinanggalingan. But definitely, hindi yan galing sa Bible. So yan ba ituro ni Jesus? Hindi. Another, Brother Rashi, another slide. Thank you. So dito, ito yung naman yung paniniwala nila about baptism, no? Again, bahagi ito ng 28 doctrines ng SDA. Sinasabi nila dito na yung pagbabautismo, again, ay simbolo lamang ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Wala pong kayong mababasa sa Biblia na sinasabi na ang bautismo ay simbolo lamang. Okay, isang Sir Moderator, pwede mag-record. Ay. Pwede pa backward, bro, yung presentation mo, yung sa State of the Dead, hindi ko kasi na-screenshot. Bro, mamaya bro, i-ano natin sa kabilang panig bro, yung request mo. Siguro i-ano mo sa tanong bro kasi time na din.
So, dyan nagtatapos mga kapatid ang presentation ng ating negative ha. So, dako tayo sa ating teka, change ko muna yung ating screen. Wala. Teka ha. Zoom. Sana yung zoom natin. Okay, so dako muna tayo sa ating pagtatanong, bro. Jacob, 7 minutes, bro. Bro, pwede mag-request bro yung State of the Dead na bro. Pwede pa backward muna. Okay. Yung present niya. Sige. I-ano ko muna, bro, ha. Papayagan ko muna to. Wait lang, ha. Paano ba 'to backward? Back. Screenshot ko lang. Saan banda, bro? Next bro, yung State of the Dead, yung Ito. ayan. Okay. Screenshot ko lang na. Yun. Okay, so proceed ka na, bro, sa question mo. Sige bro. Proceed, bro. Okay. Yung first question ko ay tungkol ho sa symbol of God's body and blood. Yung sinabi niya kanina is implied na yun na symbolically gumamit si Kristo ng tinapay at wine. Ang tanong, lahat bang tinapay at wine si Kristo? Yes or no? Hello. Bakit sorry, hindi ko nakakuha. Ano nga yung tanong? Pakiulit, bro. Sorry. Okay. Time stop mo na. Sorry. Okay. Ginamit mo kasi bro yung doctrine namin, yung pagiging simbolo ng tinapay at wine, that is body at saka yung blood ni Kristo. So implied na yon kasi gumamit siya ng bagay. So yung tanong ko dito, ang lahat bang tinapay at wine, ito ba ay si Kristo? Yes or no? No. Yun lamang kinonsecrate ang katawan at dugo ni Jesus. Next question. Okay. So, sabi mo, no. Bakit replace ko muna ang tanong ha. Okay, yung follow-up question ko, bakit mo tinututulan yung pagiging symbol ng God's body at saka blood of Christ sa tinapay at saka wine, kung hindi naman pala lahat ng tinapay at wine si Kristo? Bakit? Brother Rasha, objection lang. Time stop. Okay. Objection, bro. Para iklaruin lang natin, pakiklaro lang yung sana yung tanong kasi parang hindi ko mabigyan ng connection yung tanong niya na tinututulan ko na yung tinapay at alak ay simbolo ni Jesus. Ano ang connection nandun sa pangalawang sinabi niya na Brother Jacob, yung sinabi mo na again nga ulit, sorry, yung pangalawang sinabi mo, Brother Jacob. Yung unang tanong ko kasi bro ay tumutukoy sa tinapay at saka wine kasi symbolikal yun para sa amin eh. Para sa iyo literal. Pero hindi naman lahat kasi ng symbolikal ay hindi totoo. Totoo yun. Pero ang tanong ko dito, yung sa follow-up question ko, bakit mo tinututulan yung pagiging symbolikal gumamit ho si Kristo ng tinapay at saka wine? Bakit mo yan? Klaro na, Brother Rasha. Okay, proceed, bro. Sagutin ko na. Kasi wala namang sinabi si Jesus unless may makikita ka may papakita ka sa Bible na sinabi ni Jesus na itong tinapay at alak ay simbolo ng katawan at dugo ko. Wala naman siya may pakita. Ang sinasabi niya lagi, itong aking katawan, itong aking dugo. Categorical naman yung pagkakasabi ni Jesus Wala na kailangang interpretasyon doon. Next question. So,
ang ibig mong sabihin bro, pag hindi naka word for word, ay hindi magiging tama. Yes or no? What do you mean? Okay, replace ko. For word? So ang ibig mong sabihin bro, pag hindi naka word for word yung sulat sa Biblia, ay para sa iyo ay hindi ito tama. Yes or no? Hindi lahat. No? Pero itong sinabi ni Jesus na ito ang aking katawan, ito to aking dugo, since consistent siya sa mga turo ng mga ebangelista, including John, na highly theological ang kanyang gospel, hindi natin pwedeng sabihin na yan ay hindi literal na sinabi ni Jesus. Next question. So para sa iyo, yung kaya nga tinanong kita kanina bro, doon sa tinapay at saka wine, kung si Kristo, sabi mo no. So ngayon, para sa iyo yung tinapay at saka wine, literal. So naniniwala ka na ngayon na lahat ng tinapay at saka wine, si Kristo yan. Kasi literal eh. Yes or no? Hindi, katulad ng sinasabi ko, sa mga Katoliko, meron kaming consecration, yung pinakahuling apunan ni Jesus, no? Kung ano yung kinonsecrate lamang na tinapay at alak, yun lamang ang nagiging katawan at dugo ni Jesus. Yung tinapay sa panindirya, definitely hindi katawan ni Jesus yun, kundi hindi naman siya kinoconsecrate. Okay? So yun ang sagot ko. Next question. So inaamin mo na ngayon na yung tinapay at saka wine na ginamit ni Kristo ay description lamang ng body ni Kristo at kanyang dugo. So inaamin mo na. Brother Jacob, hindi ko alam kung bakit mo nasabing inaamin ko. Wala akong sinasabi, no? Na yan ay description lamang. Again, ang sinasabi ko sa iyo, baka hindi mo naintindihan yung lingua, yung dialect na ginagamit ko. Pag sinabi ni Kristo na this is my body, the bread became the body of Jesus Christ, substantially speaking. Okay? Those bread that being consecrated in the Mass, sorry. Okay. Yung dito naman, bro, yung question ko dito, sa state of the dead, ano ba yung tinutukoy dito sa doktrina namin? Yung merong separation from God's presence, ano ba yung sino bang tinutukoy dito? Si Kristo o yung mga wicked? Pakisagot mo. Kasi ginamit mo to kanina eh. Brother Jacob, kung babasahin mo yung quotation na ginamit ko, yun lamang ang quotation na mababasa mo sa doktrina ninyo. No? Malinaw yun na tinutukoy ninyo. Si Jesus, nakaranasan niya, experience, naranasan niya yung second death. At ang definition nyo na second death, separation from God's presence. Kayo ang nag-define kung ano ang second death eh. At sinabi ninyo na naranasan ni Jesus yung second Next death question. na yun. Okay. Sabi dito, the separation from God's presence that all the wicked will experience when they die, the second death at the end of 1,000 years. So ito yung separation from God's presence. Ito pala yung mga wicked na ma-experience nila during second death. So naniniwala ka na mga wicked to, hindi si Kristo. Again, Brother Jacob, kung babasahin mong mabuti, nakalagay doon, Jesus experienced the second death. The second death defined as the presence of God leaving, no? Leaving, yung presence of God umalis, no? Ngayon, sinasabi lamang Next yan question. sa Okay. Yung next question ko bro, ay balik tayo ho sa topic natin. Time. Okay, Okay. so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating affirmative sa negative. So, Brother Hashem, ano lang po to lang sandali kat. this Gusto ko lang sana i-clarify. Jacob, naintindihan mo, nakakaintindi ka pa sa sinasabi ko? Or do you want me to speak in English? Ay, okay lang naman bro. Okay lang daw sa Siyempre, Tagalog. Okay lang. Okay. Sige, okay. Thank you. Tsaka sa kabilang panig din, Brother Gerald, nahihirapan ka ba pag nagbibisaya si
yung nagbibisaya lang naman siya kapag nagbabasa siya sa Biblia. Nasusundan ko naman yung Word of God. So, okay pa naman about side, no? So, dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal stage. So, syempre mauna dito si Brother Jacob. Bro, 10 minutes ulit ito. Your time start now. Okay. So, ginamit niya ho yung state of the dead. Ito yung doktrina namin. Actually, hindi to buod eh. Ano lang to, quotation. So, sabi dito, excuse me. When Jesus died on the cross, He experienced what the second death would be like. So, would be like sama-sama. Pero dili mao ingato ang mahitabo jud kay tungod siyempre si Kristo mga kaigsunan, tawo ug Dios. So sama lang. Unsa man jud kahimtang sa mga minatay sa mga makasasala, sa mga hukman sa Dios. So mo separate ang God's presence. Adunay separation from God's presence. Muna mahitabo sa mga wicked. Muna nga gi-emphasize dinhi sa state of the dead nga unsay kahimtang sa tawo sa dihang hukman siya sa ikaduhang kamatayon. Si Satanas hukman sa ikaduhang kamatayon. Kung mga tao nga dili sumulunod ni Kristo, mga daotang tao hukman sa ikaduhang kamatayon. Muni ang state of the dead. So balik ta mga kaigsunan usab dito sa body o wine. Dinhi nagamit si Kristo og tinapay o wine. But pasabot symbolikal kay nagamit sa og butang. Kung atong tun-an ang mga idiomatic expression ato ning magamit sama gud sa kining ginatawag nato nga my father. Ang akong amahan adunay kasing-kasing sama sa leyon. Ang akong papa adunay kasing-kasing sa leyon. So gigamit niya ang lion to describe kung unsa ang kasing-kasing. Sa tupa isog. Unsa may gi-describe sa tinapay mga kaigsunan? Pagkaon. Unsa may gi-describe sa wine? Ilimnon. Ingana na Brad, muna nga dili na kinahanglan na i-explain dira nga muni symbolically word for word kay implied na siya. Pag mga bright gani nga tao kahibalo na siya kung unsa ang symbolikal o dili. Naman ay description sa context kung atong basahon. Muna nga kana siya symbolikal na sa mo ganing nangutan ako si muha ganiha nga tanan bang tinapay ug wine si Kristo. Nya tubag ka nga kung gagamitin lang sa ganitong paraan magiging si Kristo yan. Di man na sabot pasabot nga symbolikal jud siya. Kay mamahimong Kristo lang na sa akong imong gamiton sa diha nga pamaagi. Nga na lang kasimple kung unsa ang symbolikal o literal. O kana sa nagpasabot nga tinuod symbolikal o literal mga kaigsunan nga naisulat sa Biblia, puros na tinuod. Walay bakak din ha. Muna tanda na to. Ang topic na to karon ini kagabhion nga akong papatunayan na ang SDA ay nakaugat sa Hudyo Christians. So nakaugat tama nga. Kasi papansinin mo yung mga doktrina ni Kristo, yung turo ni Kristo, yung 10 utos, napaka liwanag, original yan, hindi yan imitation. Yung sa RCC, imitation yan, kabahan na kayo guys. Kabahan na kayo. Bakit? Imitation imitation ng utos. Pero, unsay nahitabo mga kaigsuunan sa dihang adunay korupsyon. Muna
sa Revelation mga igsunan gidescribe diya sa nagakabayo, si John Revelator. That is the time and period sa iglesia sa Dios. Katong nagakabayo nga paputi, simbolo po kato sa kining tudlo ni Kristo nga way buling, way mansa, way korupsyon nga na hisulod. Hangtod kadugayan mga kaigsuunan kung atong balikan nga ang adunay mga Kristohanon nga may talikod sa pagkakristohanon. Unsa may timaan mo ang pagsupak sa sugo sa Dios. Usa na ni ana. Kinsa man mga igsoon ang nagsupak sa Dios. Ang mituman ba o ang wa mituman? Ang nagbag-o ba sa sugo sa Dios o ang nagtuman sa original nga sugo sa Dios? So dali lang kaayo kilatison mga kaigsunan ang kining ginatawag nato nga piki nga Kristohanon o original nga Kristohanon. Kunya kining mga kaubanan po ninyo nga mga CFD, sige pahambog nga tinukod ni Kristo. Kunya ang nauna sila dili Roman Catholic, ang nauna sa Roman Catholic Church mo ang Jewish Christian. So wa pa gani Roman Catholic Church, aduna nay kinatawag nato nga Eastern Church mo ang mga Orthodox. So layo kayo mga igsunan ang kining ginatawag nato nga claim sa Roman Catholic Church. So unsa man jud mga igsoon ang atong sundon, kining ginatawag nato ang original o ang piki. Kung atong tan-awon mga kaigsunan ang first century, si Jesus sa Lucas 4:16 nga usa ka Sabbath keeper. Si Pablo sa Mateo 24:20 sapud ka Sabbath keeper. Acts 17:2 Sabbath keeper gihapon. Pag-abot sa 2nd century, early Christians, the primitive Christians, a great veneration from the Sabbath and spend the day in devotion and sermons, and it is not to be doubted but derive their practice from the apostles themselves as appears by several scriptures to the purpose. Dr. T. Morer, Dialogues on the Lord's Day, London, 701, page 189. Sa 3rd century hangtod sa 4th century, mga Sabbath keeper ni mga kaigsunan. So diri na-rooted ang Seventh-day Adventismo bitaw nga Seventh Day. Kung gamiton niya karon ang Millerites movement, kana siya nga pamahayag mga kaigsunan dito na sa pagiging Adventist, yung pagiging Adventist namin. Naniniwala kami sa pagbabalik ni Kristo. Yun yung na-adapt ng Seventh-day Adventist from Millerites movement. Pero yung turo at doktrina, yung buong katotohanan, yung hinahanap natin dito, yung whole truth, hindi yung half. Ay dapat kang maniniwala kay Kristo. At pangalawa, sumusunod ka sa utos ng Diyos. Ito yung Revelation 12:17 na tinatawag na mga remnant na mga tao. So sino ba to? Ma-identify mo yan sa pamagitan ng doktrina. Ito yung mga Seventh-day Adventist Christians. So, balikan natin yung 2 Thessalonians 2:24. Sabi dito, let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first. Oy, ito yung mga tumalikod. Na propesiya na sa 2 Thessalonians 2 verse 3 at saka 4. Sinabi na dito na tatalikod. So ano ba yung unang-una na makilala natin sila? Tawag dito yung marireveal. Pag-uupos siya, exalted himself above all that is called God or that is worship, so that he as God seated in the temple of God, showing himself
that He is God. Sige mo Santo Papa karon. Nagpaka-Diyos. O nahimong Diyos. Nagpaka kay di man sa Diyos jud. Nagpaka lang. Sa gihimo niya sa 538 gisugdan niya ang pagpamatay sa mga Kristohanon. Mao ba na yung tinuod mga igsunan nga tinukod sa Dios? Dili. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. At adako tayo sa second cross. 7 minutes ulit ito. Bro, your time start now. Okay. Brother Jacob, kailan na itatag ang SDA? Kailan siya na-establish? When was SDA established? Brother Jacob? Brother Rashid, di ata ako napipinig. Bro Jacob, nadidinig mo ba? Hello bro. Hello bro? Okay. Dinig mo ba si Gerald? Dinig ko. Question yan bro. Oh, question bro. Nagtatanong siya. Kailan itinatag ang SDA? 1863. 1863. Sino nagtatag? Marami yan eh. Joseph Bates, Ellen G. White. Marami yan, mga co-founders. Pag sinabi mong Seventh-day Adventist, ito yung mga co-founders nila. Sila Ellen G. White, James White, Joseph Bates, at iba pa. So, marami yan sila. Pag sinabi mo namang founder, ito yun si Cristo. Okay. Sino nga yung founder? Sabi mo, naputol ka. Yung tanong ko. Marami yun. Sina Joseph Bates, co-founder. Yung founder ng SDA Christians ay si Cristo. Ito yung head of the church. Sila Ellen G. White, Joseph Bates, at yung iba pa, ito yung mga tinatawag namin na co-founders. Nasagot ko yung tanong mo. Brother Jacob, magmula nung kay Jesus Christ, sino yung naging co-founder magmula kay Jesus Christ hanggang kay Miss Ellen White? Magmula kay Jesus Christ hanggang kay Ellen White, sino-sino yung mga co-founder ng SDA? Okay. According sa tanong mo, bro, wala tayong mahahanap na pangalan. Yung mahahanap natin is yung doktrina at saka teaching. Yan yung pinanghahawakan natin. Nasagot ko yung tanong mo. Next question. Okay. So malinaw na walang co-founder ang SDA magmula kay Jesus Christ pati kay Miss Ellen White. Now, ang susunod na question ko ngayon, kung walang co-founder na tao magmula kay Jesus Christ hanggang kay Miss Ellen White, ano ang proof mo na maipapakita sa amin na yung SDA ay nanggaling kay Jesus kung walang humalili kay Jesus para mag-supervise ng SDA na yun? Objection, Mr. Moderator. Hindi ko sinasabi na wala. Hindi ko sinabi na wala. Ang sinabi ko na yung wala yung walang tao, yung sinabi ko lang ho na walang mahahanap na pangalan. Okay, so sa premise ang objection dito, yung salitang wala, no? Meron bang counter objection yung ating negative? Or magre-rephrase ka? Sige, magre-rephrase na lang ako ng question. Okay, rephrase natin. Brother Gerald, proceed ka. Time resume. Brother Jacob, ang ating kasing topic, patutunayan mo ng SDA ay nakaugat sa Judeo-Christian gamit ang Biblia at referensya. Ngayon, sinasabi mo sa akin na wala kang maipakitang pangalan ng mga co-founder magmula kay Jesus Christ pati kay Miss Ellen White na gamit ng Biblia pati referensya. Paano mo ngayon patutunayan sa amin na mapapanindigan mo na ang SDA ay nakaugat sa Judeo-Christian kung wala kang maipakita sa amin na any documentation na merong co-founder magmula kay Jesus Christ pati hanggang kay Ellen White gamit ang referensya pati Biblia, wala kang maipakita? Okay, sasagot na ako, bro. Proceed.
Okay. Present ko yan kanina, bro. Yung pagpapatunay ko na rooted yung Seventh-day Adventist sa Jewish Christian, ito yung doktrina at saka teaching, yung turo. Kasi yung time na pinersecute ng Roman Catholic Church yung mga Christians, kasama na dyan yung mga Jewish Christians, ito yung nagmula sa 538 AD hanggang sa present Next question. time natin. Okay. Brother Jacob, tatanggapin mo ba na magmula kay Jesus Christ hanggang kay Ellen White, ang tanging religion na binabanggit lamang sa history na meron na existing ay Catholic Church? Sasagot na ko, bro. Sige. Pwede namin yung tanggapin, bro, kasi pag sinabi mong Katolik, ito yung tumutukoy, referred to sa lahat ng mga Kristiyanos. Pag sinabi mong Katolik, Christians yan. Yun, nasagot yung tanong mo. Next question. Okay. So, ibig sabihin ba ang SDA ay kasama to sa Catholic Church na sinasabi? Okay, ayon kay Ignatius, 110 AD, sabi niya, na-refer niya lahat sa mga Kristiyanos. So, therefore, pwedeng matatawag ang Seventh-day Adventist na Catholic. Nasagot yung tanong mo. Brother Jacob, ang tatanungin ko na lang sa iyo, hindi na ako founder. Makakapagbigay ka pa ng mga pangalan ng tao magmula nung panahon ni Jesus hanggang kay Ellen White na member ng SDA. Kahit member lang, kahit hindi co-founder. Okay. Ito yung sagot mo. Ito yung sagot ko sa tanong mo. Yung binigay ko sa iyo kanina, yung first century hanggang sa present time natin, yung mga Sabbath keepers. Kasi nga, yung Seventh-day Adventist, ito yung mga remnant na galing ho sa tinatawag natin na yung origin sa Jewish Christian. Kaya yung turo, yung teaching, the same lang. Okay. So, another question. Sabi mo kasi na ang SDA ay yung religion. Tama, mali? Denomination yung sabi ko. Denomination. Ang SDA ba ay simbahan na institusyon? Tama, mali? Okay, yung sagot dyan, pwedeng simbahan. Kasi yung pag sinabi mong church, ito yung tumutukoy, kung sa Binisaya pa, katauhan, ecclesia. Nasagot ang tanong mo. Next question. Makakapagbigay ka ba ng SDA na simbahan mismo sa ang lugar kailan na itatag bago dumating si Ellen White? Okay, kung i-specific natin yung tanong mo na SDA, lumabas ni-reveal yung pangalan ni SDA 1863. Ang tawag sa kanila noon is remnant. Nagtatago, scattered yung mga remnant kasi pinipersecute ng Roman Catholic Church. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. At ako tayo sa kanyang presentation, another 10 minutes ito. Brother Gerald, papakita ko ba again? Yung... sige, yung huling dalawang slide na lang yun actually. Okay. Iyan ako lang. Saan pa yan? Ito ba? Dito ba, bro? Hindi pa nalabas eh. Ay! Teka, naka-off pa. Ayan. Ayan. Dito ba? Pero masyadong malaki lang. Masyadong malaki. Ano ba ito? Ay, pwede na yun. Yung previous slide lang, brother Russia, previous slide. Previous slide? Ito? Yan. Sige. So, game na ba? Hindi pa. Okay, 10 minutes bro, proceed. Okay. So, kanina,
i-recall lang natin yung topic natin na patutunayan ni Brother Chico na ang SDA ay nakaugat sa Judeo-Christian. Sabi niya, oo, kasi ang SDA ay mga Kristiyano dahil ang turo ng SDA ay turo ni Kristo at biblical. So nakapagpakita na tayo ng dalawa kanina na doktrina nila na napatunayan natin na hindi siya biblical kasi hindi naman tinuro ni Jesus. Ngayon, magpapakita uli ako ng dalawa. No? Ito yung about baptism. No? Again, para sa SDA, ang binyag, ang bautismo ay symbolical lamang na kung saan tayo ay namamatay sa kamatayan ni Jesus at nagkakaroon ng bagong buhay sa kanya muling pagkabuhay. Pero yun ay simbolo lamang para sa kanila. Pero ano ba ang sinasabi sa letter to the Hebrews? Sabi sa letter to the Hebrews, this water symbolizes baptism that now saves you. Yung tubig, sinisimbolo niya ang bautismo, pero yung bautismo mismo ang nakakapagligtas sa atin. Dahil sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. So ibig sabihin, dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, binigyan tayo ng kaligtasan, pero yung kaligtasan na yun ay tinatanggap natin sa pamamagitan ng bautismo. So yung bautismo naging instrumento ng Diyos para ibigay niya ang kanyang kaligtasan. Kaya ang bautismo ay hindi simbolo lamang, kundi nagbibigay ng kaligtasan mismo ang bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Again, itong turo ng SDA ay hindi po biblical. Next slide po. Okay, ngayon, sino ba si Miss Ellen White? No? Sabi rito, sa kanilang website, sa kanilang doktrina, kinukumpara nila si Ellen White, yung kanyang mga ginawa, sa gawa ng mga propeta sa Biblia, mga biblical prophets. Ang mga biblical prophets, kapag nagpahayag sa kanila ang Diyos, nagpapahayag ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng vision, panaginip, o pwede ring harapan katulad ni Moses, no? Okay? So, kaya mga biblical prophets, ibang propeta po sila sa definition ng propeta sa panahon natin ngayon. Ang mga biblical prophets, again, nakikipag-usap sa kanila ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip, vision, at sa pamamagitan ng face-to-face katulad ni Moses. Kaya lahat ng binabanggit nila ay tumutukoy sa panahon nila at tumutukoy sa malayong hinaharap at nagkakatotoo lahat. Kaya nga prophecy ang tawag. Ngayon, bakit nila kinukumpara kay Miss Ellen White yung gawain ng mga propeta? Samantalang sabi rito sa letter to the Hebrews na noong unang panahon, ang Diyos ay nakipag-usap sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang pamamaraan. Pero itong mga huling araw, ang Diyos ay nakikipag-usap na sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. May salita na ng Diyos si Jesus Christ. Nagsalita na si Jesus. Si Jesus actually ang kaganapan ng pagpapakilala ng Diyos sa atin. Sa pamamagitan ni Jesus, nakilala natin ang tunay na Diyos at nalaman na natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. So hindi na natin kinakailangan ng biblical prophet. No? Kasi ang biblical prophet, ang kanilang mga ipinapahayag ay paghahanda actually sa pagdating ni Jesus Christ, ang mabuting balita. At dahil nandiyan na si Jesus, yung mabuting balita, hindi na kailangan ng biblical prophet. Kaya hindi tama na inahalin tulad nila si Ellen White sa mga biblical prophet. Kasi wala na tapos na ang panahon ng mga biblical prophet. Yung prophecy na tinutukoy ni Saint Paul na bunga ng Espiritu Santo, ito po yung karisma o charism na kung saan tinutulungan tayong magpahayag ng ng salita ng Diyos. No? Hindi na kailangan makipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Hindi na kailangan makipag-usap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng vision. Hindi na kailangan makipag-usap ang Diyos sa atin ng harapan. Bakit? Kasi may salita na ng Diyos No? Kaya tapos na ang panahon ng biblical prophet. Yung prophecy na tinutukoy sa New Testament, ito yung pagpapahayag mismo ng salita na ng Diyos. Kaya dito makikita natin na itong kung paano nila ituring si Ellen White, taliwas ito sa sinasabi ng salita ng Diyos sa Biblia. Okay? So mga kapatid, again, dahil sabi niya na kaya sila nakaugat sa mga Judeo-Christian dahil sa mga aral nila na aral daw ni Jesus. Pero dito, 4 lamang itong pinakita ko base sa doktrina nila
makikita natin na ito ay taliwas sa aral ni Kristo. So kung ang pag-uusapan natin ay aral ni Kristo, malayong-malayo ito sa aral ng SDA. Kaya hindi nila pwedeng i-claim na sila yung mga Kristiyanong nakaugat sa Judeo-Christian. Pag ang pagbabasehan natin ay aral. Pangalawang basehan niya, pangalawang pagbasehan natin ay yung kasaysayan. Kung mapapansin ninyo ang aming topic, patutunayan ni Brother Jacob na ang SDA ay nakaugat sa mga Judeo-Christian gamit ang Biblia at ibang referensya. Tinanong ko siya, sa kasaysayan ng simbahan nila, makakapag-provide ba siya ng kahit na anong pangalang co-founder magmula kay Jesus Christ hanggang kay Ellen White gamit ang Biblia at referensya? Wala siyang maibigay. No? Samantalang yan ang title ng debate namin. No? Na gamit ang referensya at Biblia pero wala siyang ma-provide. Mahirap naman na merong simbahan magkiklaim na kami ay nakaugat kay Kristo pero kahit man lamang istruktura ng simbahan o kahit co-founder man lamang ng simbahan ay wala na siyang ma-provide. No? Unlike sa Catholic Church na kanina niya pang tinutukoy, bagamat hindi bahagi ng topic natin, kahit anong history ang basahin mo, no? History man, makikita mo doon na ang Catholic Church ay name-mention na yung pangalan ng religion ng Catholic Church kahit nung unang panahon pa. Samantalang itong SDA, nabanggit lamang ito nung panahon na ni Ellen White. So ngayon, yun yung ang burden of proof na sa kanya, no? Na kay Brother Jacob. Patunayan niya, gamit ang Biblia at referensya, na ang SDA ay nakaugat doon sa Judeo-Christian. Patunayan niya yon gamit ang Biblia at referensya. Hindi lamang yung aral. Kasi pagdating sa aral, makikita natin taliwas na nga sa aral ni Kristo eh. At napaka-convenient kasi para sabihin ng isang religion na kami ay nakaugat kay Kristo kasi ang aral namin ay aral ni Kristo. Napaka-convenient sabihin nun. No? Kasi kahit naman sino pwedeng mag-claim na ang aral ko, ng simbahan ko ay aral ni Kristo. Pero mas mapapagtibay sana yung claim niya na sila ay nakaugat sa Judeo-Christian kung maipapakita niya ang kasaysayan ng simbahan niya na may mga co-founder sila magmula nung kay Jesus hanggang kay Ellen White. Mas mapapagtibay niya sana. Kaso wala siyang maipakita. Ang kiniklaim niya lamang kasi yung aral nila ay aral ni Kristo kaya sila nakaugat sa Judeo-Christian. Mga kapatid, kahit sinong founder ng kahit na sinong simbahan pwedeng mag-claim na ang aral nila ay aral ni Kristo. Yan din ang claim ng Iglesia ni Kristo na sila ay nakaugat kay Jesus kasi ang turo daw nila ay turo ni Jesus. Napaka-convenient sabihin lamang nun. No? Unlike sa Catholic Church, hindi lamang yung aral natin ang kiniklaim natin na aral ni Kristo, kundi pati sa kasaysayan makakapagbigay tayo ng iba't ibang Santo Papa magmula noon hanggang ngayon. Pero ang SDA walang makapag-provide kahit isa man lamang na co-founder magmula kay Jesus hanggang kay Ellen White. Kaya dito natin makikita na ang burden of proof para patunayan yan ay na kay Brother Jacob. Unfortunately, until now, wala pa siya napapatunayan. No? Tingnan natin sa mga susunod na pahayag niya kung paano niya patutunayan talaga na ang SDA ay nakaugat sa mga Judeo-Christian. Ang burden of proof na sa kanya. Pero until now, wala pa akong nakikita, wala pa siyang maipakita na ebidensya na sila nga ay nakaugat sa mga Judeo-Christians. Kay Brother Rashep, siguro ko na wait ko na yung natitirang oras ka. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative at dako tayo sa ating pagtatanong ng affirmative sa negative. Brother Jacob, 7 minutes, your time start now. First question, alin ba yung tama, yung nagsasabi na mananampalataya kami ni Kristo pero hindi sumusunod sa utos ng Diyos, o yung nagsasabi na mananampalataya kami ni Kristo pero sumusunod sa utos ng Diyos? Alin ba dyan ang tama? Brother Rasha, objection. Time stop. Okay, objection. Ano objection? Negative.
Hindi ko makita yung connection ng tanong niya sa topic namin. Okay, so iniisip mo na this is out of topic. Negative, affirmative. Meron ka bang counter objection doon? Okay, yung counter objection ko dyan, sinabi mo kasi kanina, tutol ka sa aral. Kaya yung tinanong kita about sa aral. Kaya ito yung tanong ko, alin ba yung tama dito sa dalawa? Yung nananampalataya kay Kristo pero hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, o yung nagsasabi ka, o yung mananampalataya ka ni Kristo pero sumusunod ka sa utos ng Diyos. Alin ba dyan ang tama? Okay. So magde-decide muna ako mga kapatid ayon sa na-observe ko doon sa pangangatwiran ng ating affirmative. Bakit niya tinatanong yung mga bagay na ito? Dahil doon sa parang isang patunay niya patungkol sa aral. At tutol sa ngayon sa aral. Gusto niya po. Okay. Wag ka muna mag-ano, bro. So ganito, ipapadaan ko muna. Tinitingnan ko ito sa valid question. However, meron naman tayong 10 seconds no kung hindi mo sasagutin ng direkta yung tanong dahil wala doon yung sagot mo or any reason, bro. So anong gagawin mo, bro? Katulad ng bilanggit ko, parang hindi ko makita yung connection. Bigyan niya muna ng connection. Siguro gumawa ka, ayun, hindi ko siya sasagutin. Gumawa muna siya ng premise para malinaw. Okay, gumawa ako ng premise. Okay. Sabi mo kanina. Proceed. Okay, sabi mo kanina, tutol ka sa aral yung pagbabasihan. Kaya tinatanong kita, alin ba, kasi mananampalataya din kayo ni Kristo eh. Kaya tinatanong kita, alin ba yung tama? Yung mananampalataya ka kay Kristo at sumusunod sa utos ng Diyos o yung mananampalataya ni alin ba yung tama? Yung mananampalataya ni Kristo pero hindi sumusunod sa utos ng Diyos o yung mananampalataya ni Kristo pero sumusunod sa utos ng Diyos? Alin ba dyan? Ito sagot ko. Walang sagot doon sa sinabi mo. Kasi kung ikaw nananampalataya kay Kristo, definitely sumusunod ka na sa utos ng Diyos. Okay, next question. Alam mo ba, bro, na maraming nag-aangkin na mananampalataya rin pero hindi sumusunod sa utos ng Diyos? Alam mo ba o hindi? Ano uli? Brother na siya, objection. Yung tanong ko, alam mo ba, bro? Time stop muna. Unahin natin yung objection muna. Gerald, meron naman counter objection si Jacob dito. Bro, anong objection? Kasi hindi ko alam kung saan patungo yung question. Kasi parang napaka-vague. Baka pwede niyang linawin ng konti yung tanong. Parang medyo vague ang dating sa akin. Okay. Na tinatanong niya ako kung meron ba akong kilalang mananampalataya pero sumusunod sa utos ng Diyos. Parang, ano connection? Bigyan niya ng connection doon sa topic. Okay, bro, nagtatanong siya kung ano daw yung connection mo sa pagtatanong. Yung tanong ko lang naman, bro, is clarification lang naman kung alam niya. Kasi meron kasing mananampalataya na hindi sumusunod. Yung nag-aangkin lang ba? Claim. Okay. Okay, so magde-decide muna ako So I think ang tanong na ito is a follow-up dun sa unang tanong, bro. Na sabi niya na meron ba daw mananampalataya na sinasabi mo doon sa sagot mo kasi is pag mananampalataya ay automatic na yun, 'di ba? Na parang sumusunod sa Diyos. Ngayon, sinasabi niya ngayon sa tanong niya na meron ba daw mananampalataya? Alam mo ba daw na merong sinasabing mananampalataya pero hindi naman pala sumusunod sa utos ng Diyos pa? Meron ka ba daw? Kilala? Okay. Yung tunay na mananampalataya, okay, proceed. yung tunay na mananampalataya, yun ang sumusunod sa utos ng Diyos. Yung mga hindi sumusunod, mga nagpapanggap, hindi nananampalataya yun. Okay, proceed. Next question. Okay. So yung tanong ko na ito na lang para ibang question naman. So, ano ba yung turo ng Biblia, bro?
yung list para ano ba yung turo ng Biblia para matukoy ang true church? Yung listing ng pangalan o yung turo at doktrina? Alin ba dito? Hindi ko ma-gets. Ano lang sandali. Sige, premise ako. Proceed. Konti lang. Okay. Sabi mo kasi kanina, tinutukoy mo yung Pope. Kasi yung Pope, naka-red listing yan, hindi yan matukoy kasi yung first election ng Pope is 538 AD. Halos mababatay natin mga bishop yan. So kiniklaim mo na naging totoo kayo kasi yung batayan mo is listing, hindi doktrina at saka turo. Kasi sa amin doktrina at saka turo. Objection ba, Brother Raja? Objection. Okay. So papasok yung objection dito. Unahin natin to ha, tapos bigayin natin yung anong objection, bro? Una. Ang sinabi ko kanina, dalawa ang basihan. Doktrina, kaya nga pinansin ko sa kanya yung doktrina nila hindi ayon sa turo ni Jesus pati kasaysayan. Okay. Dalawa ang sinabi kong basihan. Hindi ko sinasabi na hindi kasama ang doktrina. Wala ko sinasabing gano'n. Okay. So, ang objection dito doon sa premise na parang hindi doktrina, sabi niya doktrina daw. Bro, magka-counter objection ka ba or magre-rephrase ka ng tanong? Bro Jake. Magtatanong na lang ako, bro. Sige, time resume. Proceed, bro. Sabi niya kanina, ginamit niya yung mga propeta. Sabi dito, these last days He has spoken to us by His Son. So, dahil pinaniniwalaan mo ito, so hindi ka naniniwala dito sa Acts 2 verse 17 na in the last days, adunay daghang babae o lalaki makakita o mga pananawon o mga panagna. So tutol ka dito sa Acts 2 verse 17 kasi sabi mo dito ito lang yung dapat maganap in the last days, yung spoken to us by His Son. So tinututulan mo ito yung Acts 2 verse 17. Sandali lang, brother. As Bisaya. Dali lang titingnan ko lang yung... Okay. Listen po, bro. Sabi dito Sabi dito sa Acts 2 verse 17, in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. So ito, magaganap mo ito in the last days. Yung ginamit mo din kanina para sa i-refute yung doctrine namin, ito din yun, yung in the last days, spoken to us by His Son. So, tinututulan mo yung Acts 2 verse 17 kasi nag-conclude ka na dito na only by His Son lang yung dapat nating paniwalaan Ito sagot ko. Unang-una, hindi ko sagot yan. Sagot yan ng Hebrew. At kapatid Jacob, hindi po pwedeng pagkukontrahin mo ang dalawang scripture ng Biblia. Ang tinutukoy sa Hebrew ay biblical prophets. Ang tinutukoy dyan sa Acts ay hindi biblical prophets. Sinasabi ko na may propeta pa rin. Pero iba na ang definition ng propeta ngayon sa propeta ng biblical prophets. Wala na ang biblical prophets. Malinaw na sinasabi sa letter to the Hebrews. Hindi pwede magkaroon ng contradiction ng dalawang scripture. Okay, next question. Follow-up question. Pag sinabi mong biblical prophets, magkaiba ito sa Acts 2 verse 17 at hindi ito nangangahulugan na biblical prophets yung tinutukoy dito. Dahil sinabi sa letter to the Hebrews, hindi po pwedeng pagkontrahin ang dalawang scripture. Pag sinabi mong na yung Acts of the Apostles, biblical prophets ang tinutukoy, ang gagawin mo diyan, kukontrahin mo ngayon yung nakasulat sa letter to the Hebrews. Hindi po pwedeng magkaroon ng contradiction ang dalawang Bible verses. Okay. Premise hindi ko pinagkontra itong dalawang ito. Kasi parehas ito
na gituuhan namo ni kining duha, kining Acts 2 verse 17 at saka Hebrew. Kayo lang ho yung nagkukontra dito kasi nag-conclude ka kanina na He has spoken to us by His Son lang dapat. So, kaya nga tinatanong kita kung tinututulan mo yung Acts 2 verse 17. Kapatid, basahin natin ang letter to the Hebrews para malinaw sa iyo ha. English babasahin ko. Okay? In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son. So sinasabi, kung ang biblical prophets ay nagsapapahayag pa rin hanggang ngayon, bakit kinakailangan pang Okay. Okay. So sa mga katwid, yung sinabi dito sa Acts 2 verse 17, hindi ito biblical. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan natatapos ang ating second stage ng debate mga kapatid. At syempre dako tayo sa ating final conclusion. Mauna si negative dito at mahuhuli si affirmative. So unahin natin si affirmative. At again, ang topic nila mga kapatid ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na ang SDA nakaugat sa Judeo-Christians ayon sa Biblia at referensya. So bilang negatibo, Brother Gerald ng Roman Catholic Church, 5 minutes. Your time start now. Okay. So again, ang aming topic, patutunayan ni Brother Jacob na ang Seventh-day Adventist ay nakaugat doon sa mga Judeo-Christians. Pag sinabing Judeo-Christians, mga kapatid, ito yung mga Hudyo noon na na-convert sa Christianity. Kasi ang Christianity naman talaga ay galing sa mga Hudyo. Dalang si Jesus ay Hudyo, yung mga na-convert, mga Hudyo. Pero ang aming pinagtatalunan dito actually, na yung pang SDA na itinatag ni Ellen White bilang co-founder, yan ba ay nakaugat doon sa mga Judeo-Christians? May dalawang pagpapatunay dapat. Una, yung aral. Pangalawa, kasaysayan. Hindi po pwedeng aral lamang kasi kahit na sinong tao pwedeng magsabi na ang aral ko ay aral ng mga Kristiyano. Kahit marami tayong religion at mga sekta na nagsasabi na ang aral nila ay aral ng mga Kristiyano. Diba? Sa dinami-dami ng mga nagkiklaim na ang aral nila ay aral ni Kristo, sino ngayon ang makikita mo o madidetermine kung sino talaga sa kanila nakaugat kay Kristo? Tingnan mo ang kasaysayan. Kaya mahalaga dalawa, no? Yung aral, pati yung kasaysayan. Sa aral, pinakita ko naman sa inyo na ang aral ng SDA ay hindi aral ni Kristo. Una, para sa kanila na ang katawan ni Jesus daw ay simbolo lang. Wala naman sinabi si Jesus na yun ay simbolo lang. Kasi kung simbolo lang, bakit hindi na lang sabihin diretso ni Jesus na ito ang simbolo ng aking katawan? No? Actually, sa Gospel of John chapter 6, nung sinabi ni Jesus na kanin yung aking katawan, nagtanungan yung mga tao, di ba anak to ni Jose? Ba't niya sinasabing kainin namin siya? Anong sagot ni Jesus? Hindi niya sinabi na, hindi, simbolo lang. Hindi, wala sinabi si Jesus. Ano sabi niya? Sinasabi ko sa inyo, hanggat hindi niyo kinakain ng aking katawan, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Munti ka na nga siyang batuhin ng mga tao noon Diba? So, doon yung makikita na hindi symbolical yung sinabi ni Jesus na katawan niya, yung tinapay. Okay? Then, pangalawa, para sa kanila na ang bautismo ay simbolo lang na hindi rin naman. Kasi malinaw na ang bautismo, ay sulat sa Hebreo, ito ay nagbibigay ng kaligtasan sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. So may mga aral may mga aral ng SDA na hindi biblical, na taliwas sa katuruan ni Jesus. Kaya hindi nila pwedeng i-claim na ang SDA ay nakaugat sa Judeo-Christian kasi ang turo nila ay hindi turo ng Kristiyano. Pangalawa, yung pagpapatibay sana, yung kasaysayan. Kung meron man lamang sana siyang na ipakita sa atin na kahit isang co-founder man lamang magmula kay Jesus hanggang kay Ellen White, baka maniniwala pa ako na ang SDA nakaugat kay Kristo, pero wala siyang maipakita gamit ang kasaysayan. Remember, ang aming napagkasunduan dito, patutunayan niya na ang SDA ay nakaugat sa Judeo-Christian gamit ang dalawang referensya.
Biblia, pati yung mga ibang referensya outside Bible. And yet sa dalawang yan, wala man lamang siyang magamit para ipakita na meron silang co-founder magmula kay Jesus hanggang kay Ellen White. Na kahit simbahan, wala man lamang. No? So, napakahirap, no? Na paniwalaan na ang SDA ay nakaugat sa Judeo-Christian. Sa turo, mali na, hindi naka-align sa turo ng Kristyanismo. Pangalawa, sa kasaysayan, wala ding maipakita. No? So napakahirap, no? Napakahirap na patunayan o paniwalaan na ang SDA ay nakaugat sa Judeo-Christian. Dahil parehong wala sa aral wala, sa kasaysayan wala ding maipakita. No? At hinihintay ko si Brother Jacob na magpakita ng mga referensya sa akin dahil yun naman ang sabi niya, and yet wala naman siya maipakita kahit ibang no, na magpapakita ng SDA ay nakaugat sa Judeo-Christian. Wala siyang naipakita kahit isang referensya man lamang sa atin. Yun lamang, and good evening. Diyan natatapos ang final conclusion ng ating negative at dako na din tayo sa ating final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang SDA ay nakaugat sa Judeo-Christian ayon sa Biblia at referensya. Your time start now, bro. Okay. Maraming salamat, Bro Rasya, no? Nganong nakaugat, akong balikon mga kaigsunan, no? Nganong nakaugat ang Seventh-day Adventist sa Jewish Christian tungod kay ang founder nga si Kristo Hudiyo, dili Romano Katoliko. Ang mga apostolis, mga Hudiyo ang naghimo sa balang kasulatan, nag-compile sa balang kasulatan, mga Hudiyo usab, therefore ang Kristohanong ang tinuhang Kristiyano gikan sa mga Hudiyo. Salamat sa imong pag-angkon, brother, nga dili mga Roman Catholic Church. Sa ato pag-angkon jud ay nimo nga ang Roman Catholic Church wala nagsugod sa 33 AD kundi ang nagsugod kinsa man mga Jewish Christian, sila ang una, sila ang original, gisundan sa mga Grecianhon. Salamat sa pag-angkon, giangkon na jud nimo. So dito ta sa iyahang mga accusation sa doktrina sa mga sa Seventh-day Adventist. Iyang gitutulan mga kaigsunan ang sola scriptura. Mao na ang mga Roman Catholic Church. Ang Roman Catholic Church mututol sa sola scriptura. Kay napa sila uban niya basahon instead sa Biblia. So, iyang gitutulan ang katong state of the dead. So, na-repute na to ganiha mga igsuon. Nga, like lang, kay tungod si Kristo adunay lawas sa pagkatawhanon o lawas sa pagka-Diyos. Apan, gi-describe dito kay mo itong gipakita ni Kristo nga mahitabo. No? Nga mahitabo sa katapusan nga panahon. So, gi-expound na. So, nagproblema na po sa mga igsoon sa listing sa Seventh-day Adventist sa co-founder. Naghatag ko siya mga igsoon o history, wa lang niya nabantayan ganiha. Katong akong gigamit nga first century hangtod sa present time mga kaigsunan. Kay ang iglesia nga gitukod sa Dios gi-persecute na mga kaigsunan sa dihang mitalikod ingon sa 2 Thessalonians, sa dihang mitalikod mga igsoon gi-persecute na. Pag ingon kag mitalikod sa ato pa mga Kristohanon sabna nga wa na misunod sa sugo sa Dios. Muna niadtong 538 AD gi-persecute sa Roman Catholic Church ang mga Kristohanon o gitituluhan nga mga erehis. Ang ilang gipalusot mga kaigsunan katong uban, katong adunay mga doktrina nga wa na nahaom sa Biblia, apan moto ilang gialibay. Gialibay to nila para mahugasan ang ilang sala sa pagpamatay sa tinuod ng mga Kristohanon. Muna nganong adunay mga Jewish Christian nga naabot din sa Pilipinas tungod sa persecution sa mga kaigsunan. Kay kung wala pa namugna ang demokrasya sa Amerika, maglisod og pundar ang Remnant Church. Ang Remnant Church magsunan, ang Seventh-day Adventist sa una, gireveal ni sa Revelation nga ginatawag og Remnant Church. But pasabot mga nanghibilin sa original nga mga Kristiyano.
na nagtago ni sila mga kaigsunan, na nagtago ni, so, scattered around the world. Pero abi nila nga kining mabungkag nila, muna ingon sa Mateo nga even the gates of hell, dili jud na sa di jud mabungkag, mas hinuon, mas mulig-on pa hinuon mo nang gihimo sa dati nga katong sa mga Romans time, kung atong balikan ang history. So wa sa kabantay giina mga kaigsunan nga naghatag kog historical background aside sa doktrina. Hangtod yun na sa present time, hangtod sa 1863, na-rebuild ang pangalan nga Seventh-day Adventist. Siya rin nagproblema mga kaigsunan o dito po sa katong gi-emphasize man ako na siya ganihan anong di pa jud niya masabtan mga kaigsunan nga nagamit si Kristo og tinapay og wine buot pasabot simbolikal kay unsa may lawas ni Kristo tawo, di ba? Anong klaro naman ang simbolikal nganong word for word pa man na redundant, di ba? So katong mga doktrina yang gi-mention nga gi-accuse nga mali, tama to tanan mga igsoon. So akong napamatud-an nga rooted ang Seventh-day Adventist Christian sa Jewish Christian, sa original nga mga Kristiyano. O akong napamatud-an karon niining kagabi una og wa niya naguba na mga igsoon tungod ligon ang doktrina o pagpanudlo sa Seventh-day Adventist sugo nga imitation nga okay. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang debate natin between Jacob and Gerald mga kapatid sa topic na patutunayan ng SDA ay nakaugat sa Judeo-Christian ayon sa Biblia at referensya. So bago natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa mga nagpuyat at makakapanood pa nito. So unahin natin si Brother Jacob. Bro, pasalamat ka muna bro. Ilang minuto bro sige lang. Sige lang. Magsalita ka lang bro. Hanggang sa ano bro? Pinsaya lang ta bro. Sige. Una sa tanan atong pasalamatan ang Dios nga sa naghatag nato tusog ug kabaskog adlaw-adlaw, maayong lawas, kinabuhi o ilabi na ang libre nga kaluwasan sa atong matag usa. Muna ang atong buluhaton niining kalibutan. Kinahanglan atong ipadayon consistent ang atong pagtuo diha kang Kristo. Luyo sa mga pagsulay bisan pa man sa atong mga kaluyahon kay ang tao dili man jud perpekto, di man nato ma-perfect ang atong kinaiya adunay sipyat nga may apan paduol ta kang Kristo mga kaigsuonan aron mamahimutang perpekto. So ang akong mensahe nining kagabihon mga kaigsuonan nasulod ni sa ebanghelyo sa ato pa ang pagmantala sa ebanghelyo mo lamang ang paagi din ang Dios makagamit sa mga tao ingon nga iyang mga galamiton alang sa kaluwasan sa kalag. Punta inyohaning masabtan ni kagabihon mga kaigsuonan nga importante nagagamit sa og mga katawan mga simple mga tao sa pag pahibalo no sa iyahang ginatawag nato nga gospels o mo kini ang kaluwasan kay aron kadto katong mga nabutaan tungod sa korupsyon nga gihimo sa panulay sama sa mga balaod sa Dios o kining moralo mo ni pinakaimportante mga kaigsunan timaan isa no nga karon gihimo ng imitation sa uban instead nga 7th day ang weekly rest gihimo na nga first day of the week. No, that is the corruption of the law. Walay sugo sa Dios nga miingon siya nga kay nabanhaw ko niining adlong Domingo ibalhin na nako wala. Tawo ray naghimo-himo anak mga kaigsunan. Muna bantayan nato na asabay tuon na Kristiyano ang nagsunod jud sa tinuod nga moralo o nagsunod sa imitation. Siyempre ang nagsunod sa imitation. Bro, di ba? I-ano na pasalamat lang bro. Sorry na mga kaigsunan no. So padayon ta unta makakita sila o kahibalo sa tin-aw sa kinatibuk-ang kamatuoran o musulat diha sa mga kasing-kasing sa tinuod
nga mahinulsundon sa iyang balaod. Sorry mga igsunan, pasalamat naman dahil ni. So atong pasalamatan ng atong igsuon, bro, salamat sa pag-accept sa challenge ni kagabion. Kining mensahe dili lang ni para kanato kundi para pud sa ako kanatong tanan nga nakadungog ni ining kagabion. Og salamat bro Rasya sa maayong pag-moderator. Tama jud lang ingon lang maayo ka mag-moderate. Way dapig-dapig o sa kinatibukan sa Christian Church sa kining ginatawag nato nga Katolik. Pag mo kag Katolik mga kaigsunan, implied na expression na sa tibuok nga mga Kristohanon. Tanan nga mga Kristohanon matawag nga Katolik. So salamat sa tanan. Unta magpadayon ta sa atong pagtupo pangalagad kang Kristo. Bahalag nagluya-luya basta padayon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan og maayong gabi. Okay bro, meron ka bang mga program bro baka gusto mo nang imbitahan like meron ka bang page or YouTube channel or mga ginagawa mo kung saan ka pwede nilang tingnan? Meron ka bang mga ganun? Alang sa kasayuran sa tanan, nakoy mga programa sa una, naga-live. Pero karon medyo na-busy, ginagmay sa panginabuhi o dirita na butang sa debate. Unta sa sunod na akong debate, inyuha kung masubaybayan. Miagi kung yung tanawon, kami ni Bro Milchor Manalili. So unta masubaybayan ninyo. Salamat sa tanan. So, siguro mag-visit na lang sila sa Facebook mo, no? Search nyo lang siguro si Brother Jacob, mga kapatid, kung gusto nyo. Kung nasa yung mga pangutana bro o challenge, Oo, magtanong. Kapag-debate sa ko, ay message lang ko ninyo directly. Wala humay. Wala antay humay. Okay, salamat. Thank you bro. Brother Jacob ulit. Bro Gerald, pasalamat din bro. Okay, una-una thank you kay Brother Jacob, although merong challenge sa kanya na yung dialect. At anyway, thank you so much. And then thank you sa Brother Russia kahit kaming gabi na. Thank you sa lahat ng mga nagtiyaga sa aming dalawa ni Brother Jacob. Maraming salamat. And then yun, gusto ko lang yayain kayo na pakisupport yung aking TikTok account, yung Voice in the Wilderness. Currently ngayon nasa Gospel of Matthew na yung aking topic. And then paki-like dun yung Biyaheng Biblia na FB page. Na nandoon lahat ng mga materials ko pagdating sa Bible study. Okay? So yun lamang, good evening sa inyong lahat. Thank you. Okay, so si Brother Gerald, supportahan nyo yung kanyang TikTok at yung sa mga program niya. Ayan, maraming salamat. Thank you din dito sa lahat ng sumusuporta. Ayan, sa Russia TV mga kapatid. Lahat ng ating mga sponsor. At kung gusto yung sumali sa ganitong gawain, pwede ka mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang debatista na nandito. Nandito si Brother Jacob at Brother Gerald. At baka pwede nyo akong gamitin as a mediator sa inyong pag-uusap mga kapatid. At pwede kong iparating sa kanila kung ano man yung mga hinahamon mo ninyo. Ayan, si Jacob, that is Seventh-day Adventist, isa pong debater. Same din po kay Brother Gerald ng Roman Catholic Church mga kapatid. At please subscribe yung ating YouTube channel dahil naka-live tayo dyan. Merong mga iilan dyan na nanonood, nagpupuyat. Maraming salamat. Nakikita ko kayo dito Ayan, sa ating mga nasa YouTube. At syempre dito din sa ating page mga kapatid, sa aking profile. Lagi ako nagla-live dyan sa aking profile. Search nyo lang Russia Vista at dyan ako nagla-live. At sa ating TikTok din mga kapatid, Russia TV. Magsisimula na kaming mag-debate, mag-cater ng debate sa TikTok din. Maraming salamat sa lahat ng pagsuporta mga kapatid at sa lahat ng nag-review dyan. Maraming salamat. This is Anvin Russia ng Russia TV and we're out. Sa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas,
sila lamang ang maliligtas, ang magtiis hanggang sa wakas. Sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Mag-ipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas,